Ma'am says sa mga plano pong magpagawa ngayon ng bahay at nagbabalak this coming 2025. Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, magkakaroon po tayo ng house tour at ang bahay po na i-feature natin ay gawa po ni CSR Builders. So alam ko po sa mga solid nating viewers, kilala na po nila si CSR pagdating po sa paggawa ng bahay. And ito po, ayan, ipapakita ko sa inyo yung kanilang naging finished project para kung naghahanap po kayo ng mga legit contractor, baka makonsider nyo po sila. Alam nyo po ba yung nagpagawa na itong bahay is subscribers po natin from Australia. Actually, hindi pa po siya nakauwi, pero tingnan nyo po, na-build po yung bahay niya kahit wala siya ng maayos. Although sabi nga nila, wala namang pong perfect sa paggawa ng bahay, pero ang maganda po kay CSR, in case po may problem, talagang babalik sila, no? So ngayon tara, mag-start na rin po tayo ng tour dito. Hindi ko na rin po papahabain pa. Let's go po. Para po sa lot area po ng bahay po na ginawa ni CSR, ito po ay 180 square meters and ang total floor area po ng house is 160 square meters. Meron po itong 3 bedroom and 2 bathroom. Kung napansin niyo po dito sa side, nagkaroon po ng firewall kasi ang gusto po ni client i-maximize po yung space po ng kanyang lote. Kaya ayan po, yung request niya ginawa naman po ni CSR Builders. Yung naging finish naman po dito sa other side, naka-double wall po yan. Bali, nag-build po ng bagong fence po si CSR. Para po syempre, pag meron pong mga gagawin pa or add-ons, pwedeng gamitin ni client yung kanyang pinagawang wall. Ito pong bahay ni client, meron po itong carport na good for 1 car po yung pinagawa niya. Bali, tinesting na rin po namin yung pick-up. Pumasok naman po at swak na swak sa sukat na ginawa ni CSR. Kung napansin niyo po yung kanilang gate, ito po ang materials na ginamit is tubular. Then yung middle po na nakita niyo parang kahoy, ito po ay WPC panels. Tapos po dito, meron silang wall lights. Ayan, tapos ito tiles po na 60 by 60 matte finish na cement look. And dito po, nag-request si client since nasa Australia po sila, gusto niya nang gumamit ng grass carpet or artificial grass para kahit wala sila, ayun po, buhay na buhay pa rin yung area ng kanyang dream house. Pag po nagpagawa kayo kay CSR Builders, kasama na po sa package po yung kanyang house numbers saka po yung mailbox, ini-include niya na po yan. Kaya less hassle na po kung saan pa kayo hahanap magpagawa ng ganyan. Tapos po ito yung kanilang service gate. Siyempre siname pa rin po yung design sa kanilang gate. Tapos po ito na po yung design ng fences dito. Pagpasok po natin dito sa service gate, ito po yung area pa po na natitira sa lote po ng client. Nagpagawa po siya dito ng mini garden. Yung kanila pong window na nilalagay ni CSR is maganda na po yung quality, matibay po ito pagdating po sa mga glass windows po. Kaya okay na po yan pag po nilagay sa dream house po ninyo. Ito po naging design sa taas ng window is meron pong canopy, tapos spandrel po na wood grain yung ginamit para sa outdoor ceiling ng roof. Tapos syempre doon meron sa dulo na downlights. From this view po or angle, dito po, naglagay sila ng WPC panels and meron na pong wall lights. Tapos syempre, in-include na rin po ni CSR yung solar lights dito para at least may direct light po dito sa kanilang landscape or garden. Ito naman po yung kanilang main entrance or yung main door. Back view ng kanilang gate papunta sa kanilang carport. Dito po meron po nilagay si CSR po na 2 ilaw. Tapos plain ceiling. Kasi ang gusto po ni client talaga simple but elegant po yung finish na kanyang bungalow dream house. And dito po mga ka-viewers, 60 by 60 po na rustic tiles ang ginamit ni CSR. Kaya tingnan nyo po. Last maintenance po, pag pumasok po yung kotse ninyo, hindi po visible po yung mga bit-bit na sand ng gulong ninyo kasi tingnan nyo po. Sand look po yung design ng tiles at syempre rustic pa yan kaya perfect pang outdoor kasi pag rustic tiles po, meron po yung anti-slippery na tinatawag. From main door mga ka-viewers, pakita ko lang muna sa inyo yung likod ng bahay.
So dito po sa carport, dito merong sliding door papunta sa kanilang mini lanai. Tapos po dito, may pinalagay pa po si client na grass carpet. Tapos dito, meron pong outdoor kitchen or auxiliary kitchen po. So ito pong area na ito na po yung possible na laundry area din po ni client. Yung ceiling po is plain po yung pina-design ni client. Ayan. Tapos ito po, naka 60 by 60 po yung countertop. Meron na rin po sink and cabinet. In-include na po lahat yan ni CSR. Bali dito po, meron pong door sa likod ng bahay papunta dito sa kanyang auxiliary kitchen. Kung saan magsasampay po si client, ayan, dyan, na kanyang mga lalabhan, ganon. And nag-request po si client na magpalagay po dito ng solar lights din and CCTV. Close up ko na lang. Ang galing ng mga ka-viewers, kung napansin nyo po, kahit di man po ganun kalakihan po yung lote ninyo, 180 square meters, basta maganda lang po yung pagkakaplano, magagawan po ng paraan yan, lalo na po ito, dahil pinagawa po nila kay CSR Builders na maximize po yung space talaga ng bahay at wala pong nasayang na area. Yan ang mga ka-viewers, dahil nag-start po tayo ng 11 AM ay natapos po tayo ng 8:38 PM sa paggawa po natin ng kurtina. So ngayon, pwede na tayo mag-tour sa loob, no? So bago ko po kayo i-tour dito sa loob, gusto ko lang po sabihin sa inyo, ito pong ipapakita ko sa inyo, hindi po ito typical na nakita natin madalas sa paggawa ng bahay, which is pagpasok po ang living area. Meron po itong hunting twist, no? So since makikita nyo rin, tara po, pasok na tayo sa loob ng kanyang dream house. So mga ka-viewers, ito pa yung patunay na talagang napakaganda po ng ating kurtina. Ayan. So ngayon, di ka talagang mawala yung mata ko sa ating curtains. So papasok na talaga tayo. Totoo na to. Ito na. So ito po yung main door ng client. So talaga nag-invest po si client sa magandang pintuan. Tingnan nyo naman po. Napakaganda po ng pagkakagawa. So hashtag sino kaya gumawa nito. Ngayon, tara pasok po tayo sa loob. Bali ito meron pong huge na door handle. And pagpasok po dito, ito po yung foyer. Pero mag-change angle muna tayo ha. Kasi po, hindi natin makikita ng mas maayos yung foyer ng gantong angulo. Pagpasok po mga ka-viewers, ang makikita po natin is yung foyer. Bali dito po, ang ceiling po nila ay plain po. Tapos gumamit po si CSR ng round po na design po ng ilaw na mukhang floating po. Ayan. Tapos dito po meron siyang emergency lights. Then ito po yung back view po ng main door. Tapos po ito, nabili lang po ito sa online. And kung gusto niyo pong malaman kung saan nabili, ayun po i-affiliate natin. Joke lang po, tignan niyo po. Napakaganda po ng wall decor po ng client. Si CSR na po nag-source niyan. Even po itong cabinet na po ito. Lahat ng nakikita ninyo, no? So, ito po yung ating nilagay din na cortina sa foyer. Ayan. Tapos, ito naman po yung tiles na ginamit is 60 by 60 porcelain marble look tiles po yan. And yung switch po ng client and outlet is color gray na po. Imagine po mga ka-viewers ha, pag nalaman nyo po yung presyo nito, pag nag-inquire po kayo sa kanila, talagang worth it po yung binayad niyo. Kasi napaka-elegant po ng finish ng bahay po. Tapos po ito nakikita ninyo, usually nakikita ko mga ganito, malalambot po yung kanilang pang division ng bahay. Ito po is WPC. Sa personal po mukhang natural wood, pero hindi po. Ano siya? WPC po, no? Bagong labas po yata ito, if I'm not mistaken po. Again, ito po yung foyer. Dito ko naman po kayo itutur muna sa master's bedroom or si bedroom number 1. Pagpasok po, ito po yung makikita natin. Ayan. Actually, ito pong master's bedroom is maluwag po yung pagkakagawa ni CSR. Tingnan nyo naman po kung gaano kaluwag yan. Meron na po mga side cabinet sa gilid, tapos may wardrobe cabinet na po si client. Mamaya papakita ko, no? Anyway, ito po yung ceiling niya. Ito po yung naka-fluted panels na, tapos may center lights na dito. Tapos,
Dito po, located ang kanilang screen ng CCTV. Again, ito po ulit si master's bedroom. Yung center table po doon, temporary lang yan ha. Anyway, syempre dahil po ito ay master's bedroom, meron na rin po itong master's bathroom. Ayan siya. So, pakita na lang po natin. Ito pong master's bathroom ni client is wala na rin siyang iisipin pa. Halos kompleto na po yan. Ito po ay naka 60 by 60 tiles na po na matte finish. And ito po naka porcelain tiles na rin po. Na glossy white yan. And may accent wall po siya dito na Chevron ng design 60 by 60. And meron na rin siya patungan ng toiletries. Then branded na rin po yung mga bathroom fixtures na ginagamit ng CSR. Mga Pozzi po yan. Even po yung mga toilet bowl, sink. Pozzi po ang brand yan. And included na rin po sa package yung mirror na may LED lights po yan. Exhaust fan. Basta po lahat po yung mga makikita nyo to kasama na po sa package pag po nagpagawa kayo kay CSR Builders. And imagine po mga ka-viewers ha, gaya pa na sinabi ko, branded po ang gagamitin sanitary ware sa inyong bahay. Ayan. Ganyan po. After po natin sa master's bedroom, dito naman po tayo sa dining area at living area. So, ito po yung dining area. Ayan. Ito po yung view ng kanilang foyer. Ayan. Dining. Tapos po, imagine ha, ito talaga mga ka-viewers, akala nyo hindi good investment ang ating curtains. Pero tignan nyo naman po, ang naibibigay niya lalong ganda sa bahay. Kaya kung ako sa inyo mga ka-viewers, nagpapagawa kayo ng bahay, ayun po, maganda po mag-invest po kayo sa magandang curtains. Kasi makakatulong po yan sa pag-angat ng ganda po, lalo ng dream house po ninyo. So ito pong dining set nila mga ka-viewers is good for 6 person na po yan. Actually, kaya pa po na 8 seaters kasi spacious po yung dining area. Tapos, ito naman po yung next natin. Dito naman tayo sa living area. So, dito po sa living area, gusto lang po talaga ni owner is simple but elegant po na bahay. Like, ito pong ginawa natin. Linawin ko lang po yung mga appliances. Hindi po yan included sa naging package po ni CSR. Pinabili na po ito ni client kay CSR Builders since wala po nga siya, nasa Australia nga po. After po natin sa living area, dito naman po tayo sa kanilang kitchen. So, ang request po ni client kay CSR, ang gusto niya daw po ay spacious po na kitchen. Gaya po niyan. So, dito may bar counter sila. So, si client na magpapadevelop neto. May pendant lights na yan and bar chair. Tapos po, CCTV. So, linawin ko lang again ha. Gaya na sinabi ko yung appliances, furniture, si client na po ang bumili niyan. So, ito po, pagka tinurn over po sa inyo ni CSR, naka-quartz na po yung countertop. As in elegant finish na. Ibibigay po sa inyo agad ni CSR sa halagang papagawa ninyong bahay. Elegant finish na. Yun ang kagandahan sa kay CSR again. So, ito po, from bar counter, meron siyang island bar dito na merong accent of fluted panels. Then, meron na siyang cabinet, naka-modular na po yan. And elegant finish po na ilaw, pin lights. Tapos po, ang maganda po dito, aside sa naka-modular cabinet na po yung ginawang bahay po ni CSR, is naka-modern sink na rin po ito. Gaya nito, sa iba po, pag nagpagawa kayo ng bahay, ina-add-ons pa nila yan. Pero kay CSR po, package na po ibibigay sa inyo. Modern sink po ang ibibigay niya. Bali, ito po, naka-counter top po itong quartz din. Ayan, plain white. Ang backsplash mo nito is 30 by 60. Ayan po. Then dito po mga ka-viewers, ang ginamit po na appliances para sa kanyang range wood is Hamden and yung induction po is Hamden. Again, kung type niyo po yung kusina niya, ayan po. Dito naman po mga ka-viewers, sa area po na ito, dito po located yung dalawang bedrooms, si 1 and 2. And ayun naman pong pintuan na yon, yun po si common bathroom. So, ang mga pintuan po nilagay ni CSR is mahogany, solid wood na po yan. Tapos, tingnan na lang natin sa common bathroom. Lahat po ng mga materials na sinabi ko, pare-pares naman po, gaya po na ang sinabi ko sa kaninang tinur nating bathroom. Ayan. After natin sa bathroom, dito naman tayo sa dalawang
bedroom. So, si 2 and si 3. So, ito po si bedroom number 2. Ayan. So, dito po meron na pong queen size bed na nabili si client. Tapos itong kanyang tiles is 15 by 90 po. Then dito po, sa kwarto na ito, meron na tong wardrobe cabinet from IKEA. Tapos syempre yung blinds po natin, ang nilagay po natin dito is Losa po ang brand. And ito po is premium na po yung binigay natin kay client. Ito po yung details po ng kanyang napiling blinds. Two-tone po yan. Ayan. Tapos para po malaman ninyo original po yan, syempre meron yung naka-indicate na Losa blinds. Maganda po kasi ang Losa na blinds dahil po sa mechanism niya and pang matagalan niyo pong magagamit yan. So gantong angle tayo ng kwarto. Ayan. And ayan. Dito naman po tayo sa bedroom number 3. Bali, same vibes po sila ni bedroom number 2. Pero pakita ko pa din sa inyo, no? Para kung plano niyo po magpagawa kay CSR, meron na kayong reference. Ayan. Yung blinds po, same po sa kabilang kwarto. And ito po. So, dito po mga wall decor na lang. Ganyan, mabubuhay na po yung wall po ng bawat kwarto. And mga ka-viewers, kasama po natin ngayon si Ma'am Ces ng CSR Builders para po magtanong lang tayo sa mga plano magpagawa ng bahay, kung ano yung mga expectations natin pag nagpagawa po tayo ng bahay kagaya nitong ginawa po nila ngayon, no? Ma'am, congrats ha, napakaganda po ng bahay. And alam nyo po ba, 5 months po talaga ang contract pero ahead of time po sila. Parang nasa 4.5. Halos tapos na, ma'am, no? So, inaantay na lang po namin talaga si client para makita po ang aming mga finished product kasi gaya niya, naglagay tayo ng kurtina and si CSR again ang gumawa po ng bahay. So, ma'am, ano po ba yung madalas na tinatanong sa inyo pag nagpapagawa po or plano po nila magpagawa ng bahay? Kasi yung iba po yata, akala po pa nagpagawa ng bahay, ganun lang kadali. Kontakin lang, gawin mo na yung bahay ko. Ano po ba yung mga preparations? Ganyan. So, meron tayong mga preparations ahead of time. Usually, from the layout to the design perspective to building permit, parang nabanggit ko na rin dati, minimum of 3 months or sometimes 3 to 6 months, depende kung nasa gated subdivision. In this particular case, nasa gated subdivision, medyo mahaba din yung process kasi aside from the municipality permit, meron pang subdivision permits. Meron po ba mga changes po para sa presyo ng bahay this 2024 and coming 2025? Usually, sa construction talaga, expected yan. At the beginning of each year, merong mga price increase. So, minsan sa bakal, sa semento, sa other supplies like yung mga tiles. So, currently, parang napapansin namin may mga shortages ng mga tile supplies kasi naka-hold minsan para sa pagpe-prepare nila ng 2025 release. And for that, may mga changes sa pricing. Kaya lagi namin ina-advise yung client, if preparation is 2024, dapat maglaan sila ng buffer or extra budget for 2025 just in case merong mga price increases dun sa mga gusto nila sa build. Regarding po sa price increase, ma'am, syempre, kumbaga, open book naman po kayo dyan para aware po si client regarding po sa mga ipapa-upgrade sa bahay niya. So, meron po kayong contract, no? Sa contract po, ang alam ko, ma'am, kailangan masunod yon. Pero hindi lang talaga nasusunod pag meron pang mga gustong pabago si client. Paano naman po ang preparation para sa ganun? So usually kung yung si client ay meron siyang additions or papalitan, like for example, sa bahay na to from analog framing ng mga windows, pina-matte black nila. So merong konting price difference yon. So yun yung babayaran lang ni client. Hindi niya babayaran ng panibagong buo. Ima-minus lang yung budgeted natin for the analog minus the actual cost ng matte black. So direct yun, direct cost, walang patong si CSR doon. Kung ano lang ang bigay ni supplier, yun din ang babayaran ng client namin. Alam niyo, Ma'am Ces, syempre habang nag-house tour ako dito, napakagaling ninyo ha. Paano niyo lahat na ilalagay ito sa loob ng bahay ng client nang wala siya dito? Kasi para sa akin,
Ang pagod din maglaan ng oras para sa pagpili ng furniture, mga appliances, ganyan. So, yung pong pag-interior, yun yung extra service for free na binibigay namin sa client. And sabi ko nga po, ang pagpapagawa ng bahay is a two-way trust na si client, pagkakatiwalaan kami doon sa mga choices of materials in terms of the build and the interior. At the same time, may collaboration kung may suggestion kami. At kung gusto naman ni client, yun yung ilalagay namin. So, tulad nito, two-way talaga communication na meron akong sinuggest kay client na itong color palette natin para mas minimalistic, modern yung look ng bahay. Hindi siya mawawala sa uso, kumbaga. Classic lang siya, ganyan. Kung may mag-update ka man, mga minor touches na lang ng bahay kung mga decorations lang i-add. So, yun yung mga extra service na binibigay namin. Pag-source ng furnitures, pagbibili ng mga appliances, kung saan sila makakatipid. Alam niyo po mga ka-viewers, ang kagandahan dito, kung OFW kayo at nagpapagawa kayo ng bahay, pag po si CSR Builders ang kinuha ninyo, pwede po kayo magtrabaho dyan sa ibang bansa para po makaipon kayo sa pagpapagawa ng bahay ninyo. And habang po nakakaipon kayo, ayun po, binibuild naman po ni CSR yung bahay ninyo nang hindi nyo po kailangan umuwi dito. Talaga yung oras po ninyo ay masayang para bantayan po yung bahay ninyo. No? Again, kung naghahanap po kayo ng trusted person, I recommend po ang CSR Builders. So far po, marami na po tayong mga bahay ang na-feature po na gawa ni CSR Builders. So, kung gusto niyo pong panoorin yon, ilalagay ko po sa description box po yung link ng mga video. And nagkaroon na rin po tayo ng one-on-one interview po regarding sa pagpapagawa ng bahay. Ito po yung title niya kung gusto niyo pong panoorin pa, yung aming kwentuhan ni Ma'am Ces na for sure makakuha naman po kayo ng idea, no? So, ilalagay ko din po yung link sa description box. Ma'am Ces, sa mga plano po magpagawa ngayon ng bahay at nagbabalak this coming 2025, paano po ba yung pwede nilang gawin para makapagpabook sa inyo at kunin yung serbisyo ninyo? Gaano po ba katagal yung timeline? At ano po ba yung pinaka-best na maipapayo nyo sa kanila kung magpapagawa po sila ng bahay sa inyo? So, kung may plano sila for 2025, much better to plan ahead of time. Sabi ko nga po, 3 to 6 months preparation. And ang booking namin, as of today, meron na kaming mga naka-reserve for 2025. In terms of areas or locations, we cater Pampanga, parts of Bulacan po, meaning to say, hindi po namin kinikater yung mga nasa boundary na ng Valenzuela, Caloocan, medyo malayo pa sa amin yon. And then Tarlac, and next year meron kaming sa bungad ng Pangasinan, like Ordoneta, Manawag, nakikater na namin. Soon, not really soon, but 2026 we're planning to open South area. So pag ready na kami, i-share din namin yon. So mga ka-viewers, kung taga-South po kayo at plano nyo magpagawa, yung kanila pong page ay ilalagay ko po sa ating description box para po pagkapindot nyo ng link na yun, nakadirect na po kayo sa page. Kaya at least makakontakt nyo po sila again. No? Si Ma'am CSR naman po, si Ma'am Ces, very active naman po sila sa kanilang social media. Kaya apan po talaga nag-message kayo, talaga i-accommodate po kayo agad. And ma'am, yun nga po pala, so far sa back job, although napapansin ko wala naman talagang perfect sa paggawa ng bahay. Ano po bang ginagawa ninyo pag may back job po kayo sa paggawa ng bahay? Kasi baka isipin ng mga viewers, ay yung pinapakita ni Bilis, parang walang mali sa bahay na ginawa ng CSR Builders. Ano po ba yung mga na-encounter nyo? Meron din po ba kayong mga back jobs, naging problems sa paggawa ng bahay? Ganun po. Yes po, may mga back jobs kami. Recently, nung maulan, very common problem ng mga firewall to firewall. Kapag si kapitbahay, hindi tama ang waterproofing niya, may tendency talaga nga hanap ng daan ang tubig, kaya naapektuhan ng isang side. But what we can assure as a contractor is that kapag may problema, babalikan namin talaga siya. Yun yung mga madalas naming na-encounter recently nung sobrang lalakas ng mga ulan, nung may bagyo. More of waterproofing dahil sa kabilang side, ganyan. Pero yun ay binabalikan namin talaga.
at least mga ka-viewers na address. Saka again ha, gaya po ng sinabi ko sa intro natin, yung client po na nagpagawa po ng bahay na ito, never pa po nakita personal yung bahay magmula po mag-construct. Kumbaga, ina-update lang po siya ni CSR Builders through video chat, mga messenger, ganyan po. Pero ngayon, kitang-kita nyo naman po sa vlog, halos kompleto na. And ayun, yung tinatawag na scam, wala po kayong makikitang ganun kay CSR Builders. Kaya kung talagang gusto nyo pong ma-assure yung hard work money po ninyo, ayun, baka pwede nyo pong i-consider si CSR Builders. Alam mo, Sir Billy, yung mga nasa contract, sometimes above pa dun sa specs ang binibigay namin. So, kung kaya namin within our budget, ibibigay namin sa client. Para meron ding mas masaya pa si client dun sa makikita niya pag turnover na ng bahay. Alam nyo mga ka-viewers ha, ang hirap makahanap ng ganyang klase ng builders. Yung iba talaga onting galaw lang, onting huminga lang na onte, may bayad agad. Pero tingnan nyo po ha, si CSR Builders, galing po sa kanya, kung kaya naman po ibigay, bakit hindi po, no? So again mga ka-viewers, ako po nakikita ko ngayon yung bahay para po sa akin, lalo na pag nalaman nyo pa yung presyo neto. Inquire na lang po natin ha, baka po magulat po kayo kasi talagang elegant finish po, yung materials hindi tinipid, gaya po na pinakita ko sa house tour natin na ito. And bago din tayo magtapos mga ka-viewers, kung plano nyo po magpagawa sa amin ng gantong kagandang kurtina, pwede po kayong mag-inquire sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. Alam niyo po mga ka-viewers ha, ang dami po talaga nagsasabi, yung mga subscribers natin na nagpagawa din, na ang dami po nagpipresent sa kanila ng fabric, nagko-quote, pero sabi po nila, iba daw talaga ang kurtina namin. Iba daw yung tindig, iba daw po ang fabric. Kasi po mga ka-viewers, ako po as a vlogger na napunta sa pagkukurtina, ibibigay ko po siyempre sa inyo yung the best na. Ba't po tayo pupunta pa sa alam nating sasakit ang ulo natin kung pwede doon na tayo sa quality. And i-assure ko po yan, no? Hindi po tayo nakikipagmurahan, hindi rin po tayo nakikipagmahalan, tamang laban lamang po, no? So mga ka-viewers, ito po yung mga materials. Upon inquiries ko na lang po sasabihin sa inyo yung mga ginagamit natin kasi ngayon uso na po ang screenshot, uso na po ang mga nag-i-inquire sa akin, kunwari papagawa sila ng kurtina, inaalam po nila kung ano pong materials ang ginagamit namin, saan po kami kumukuha ng fabric namin. Kasi ngayon po nagkakaroon na kami ng profiling kung sino po yung mga legit na nagpapagawa or nag-i-inquire ng kurtina or yung mga inaalam lang po talaga yung ginagamit naming fabric, materials, etc. No? So again, nag-offer po kami ng installment para po sa mga plano magpakabit, 50% down payment, tapos payable po ng 3 months yung balance, zero interest po yun. Kung ano pa na pag-usapan nating presyo, yun na po yun. No? Tapos po mga ka-viewers, kung gusto nyo lang din magpalagay, mas maganda po, mas maaga, magpa-site visit kayo. Meron po tayong site visit fee. Sana maintindihan nyo po yung kakaining gas, pagod, at kung ano-ano pa, no? So mga ka-viewers, again, mag-message kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, o kaya kay Roville Curtains and Blinds para po mabook natin at mapag-usapan natin kung paano po natin pagagandahin ang inyong dream house. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo and God bless. Bye-bye!